Pag itinaas po ang locator, kailangan tamang taas pa rin po yan. Pag itinaas po yan, doon agad siya hilahin ng gold. Pero huwag niyo po yung kukontrahin. Makikiramdaman mo yung dulo at tungo ng konti. Kapag gumalaw siya, huwag mo na kukontrahin. Tustusan mo na lang. Ito po yung pinasuan ng ating cottage. Long wrist locator, tripod na pina. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga cottage. Demo pa rin po ng long wrist locator, tripod antenna at isa po Japanese one mula po sa probinsya ng Zamboanga, Ibugay. At ganoon na rin po mula po sa Negros Oriental. Ito pong isang long wrist locator, tripod antenna. So mga kababayan, mga cottage, lahat po ito ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate ng ating pong mga gamit. So mga kababayan, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po demo, kalaman mula po sa pinusuan po ng ating cottage mula sa Zamboanga, Sibugay at Negros Oriental. At muli po mga kababayan, mga cottage, ingatan po natin itong antena. So kapag maghihila po kayo ng antena, ganoon lang gagawin nyo. At huwag nyo pong hihilahin ng malakas, dahil dito po ay hindi naman tayo gumawa ng antena, at ito ay bili lang natin. So mga kababayan, mga cottage, ito po dulo ng antena, kailangan naka-curve siya po baba, hindi po nakaganon, nakakaliwa o kanan siya. So sa paghawak pa rin po natin, yung handle po natin dapat idudugod check po natin yan. Dapat pagka isinalpak nyo po yan, diwang-diwang yung pagsalpak yan, hindi po siya salpak ng diretsuhan. Diwang po yan konti, ikot, diwang na konti hanggang sa pinapantay po yan. So ito pa rin mga cottage, mga kababayan, ito pong long wrist locator, tripod antenna ay napakagandang gamitin. Kailangan meron po kayong Japanese one. Napakalaga po yan, o kaya orometer o Japanese orometer. Ito pa rin mga cottage, mga kababayan, ito po yung ring 24 karat gold. Sa pagbabala po natin ng gold, hindi naman po kailangan yung sobrang bigat, basta pasok po yan doon sa gold na 14 carats, 18 carats at 21 carats, 24 carats. So pasok dapat po yan doon, hindi po kailangan yung sobrang bigat. Huwag lamang po yung 10 carats dahil yun po ay may lock na konting tanso. So ito pa rin mga cottage, mga kababayan, meron po ako ditong ilulocate. Ito po yung 18 carats gold ring. Gamit po natin ang tripod antenna. Yan. So paggamit pa rin po natin mga cottage ng locator, pag lalo na kapag nasa area na po tayo, gagamit po tayo ng east, west, north, south. At mabilis po natin madidirekta, mahanap po yung ating target. So focus pa rin po yung kaisipan. Pag itinaas po ang locator, kailangan tamang taas pa rin po yan. Pag itinaas po yan, doon agad siya hilahin ng gold. Pero huwag nyo po yung kukontrahin. Hihintayin nyo lang po yan. Ayan. So malakas po siya. Makikiramdaman mo yung dulo at tungo ng konti. Kapag gumalaw siya, huwag mo na kukontrahin, tustusan mo na lang. Yun po yung paggamit natin. Yan, yun pa rin po yan. So mga kababayan, yun po pambala natin sa sakar deposit ay hindi po natin pwedeng gamitin sa paghahanap po ng gold, na yung aura ng gold. Kailangan po yun, i-direkta nyo po yung gold mismo, yung tulad ng ginawa ko, ring. So direktahan po yan na gold. Pero pag kayo mga nasa lalagyan, yung pong ating nilulukit, so doon po nyo lalagyan ng pangsakar deposit. Basta nasa sa lalagyan yung atin po nahanap. So pa rin po yan. Yan. So pa rin, matis. Yan pa rin. Yan, mabilis po ito. Yan, ito pa rin kapatid. At ito po itatapatan ko. Yan. Kapag tinapatan po yan, ang locator po natin
natin. Yan. Magpipigil po ka dyan ng signal. Yan. Follow po yung kanyang pagkakaikot mga katis. Ito po yung target natin. Pag umikot po yan, bagaan po yan. Hindi po yan napipilitan. Hintayin lang po natin yung pagbilis niya. Dahil nasa pamamagitan po yun ng ating frequency, ng ating ground, ng ating pulso. Yung ibibilis po ng locator sa pag-ikot niya. Dahil tayo na po yun naka-ground. Kaya ganyan katis, mga kababayan. Yan. Ito po yung pinasuhan ng ating katis. Yung locator, Tricolotina. Wala po sa Zamboanga, Sibugay. At kasama po rito mga katis, mga kababayan, isang Japanese one. Ito po yung Japanese one na pinusuo po ng ating katis. Wala po sa Zamboanga, Sibugay. Ito rin po ibala-bala. Ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulukit ng atin pong Japanese one. So ang Japanese one po mga kababayan ay isa talaga na napakahalaga po niyan. Lalo na kapag nagsimula na tayo magkakay, hanggang sa umilalim ng umilalim, kinakailangan po ang Japanese one. Lalo na kapag hindi ka nakapag-estimate na lalim, gagamitan mo po yun ng Japanese one o aerometer. O gano'n rin po sa Japanese aerometer. Yan po yung tungkulin. Gampanin po ng Japanese one aerometer pag nagsimula na po magkakay. So dito pa rin po mga katis, mga babayan, ang pag-ikot pa rin po ng ating Japanese one ay kapag natapatan mo po yung gold, counterclockwise pa rin po yan. Kapag balak ang gold at natargetan mo po yung gold, tapos ang ikot niya ay pakanan, so ang deposito po ay nasa tapat ng volume ng tubig. So tatandaan nyo mga katis, counterclockwise ang atin pong ikot ng pendulum. Ito pa rin mga katis, sa paghawak pa rin po, kailangan practicein nyo. Gagalaw at gagalaw po yan. Nasa inyo po yung pagkukulang pag hindi nyo napaggalaw yung isang locator o isang Japanese one. Kailangan yung kaluban po natin napakaganda para may pagkalo po yung pagkalo ng isang locator o Japanese one, dahil kapag nandyan yung sa ating kaluban, yung sama ng kaluban, nagamit tayo, nagpupulit po yan, hindi po yung pagkakalob yan sa atin. Kailangan maganda yung iyong kaluban, maganda yung iyong layunin. Kung ang hangad mo yung makakuha ka, ipagkakalob yan, pero kailangan nandun po yung ating kabutihan, yung laman ng ating puso. Yan, tumari mga atis, mga kababayan, napagamit pa rin po luluhan. Ito po pantay ito ha, kisil, gitna ang palad. At itong lalaki ito, yan ang sabi niya. At ito ang ilalim, at ito pang ibabaw. Tutukod naman natin dito. Ito po yung paggamit. Kasi nyo na mga katis, kapag sanay na kayo gumamit ito, kahit anong hawak, dahil nasa yun ang frequency yan. Ito pa rin mga katis, ito pa rin, segundo lang ito. Kapag tinapat po yan, ganyan po yung palo ng ating segundo lang, lalo na kapag natatapatan po natin yung ating target. Yan, ganyan po yan. Yun po yung ating target. Kapag ito yung tinapatan, yan, ito po ay magkaka-counterclockwise. Yan, counterclockwise po yung mga katis. Ganyan po yung ating Japanese one na napakahalaga kapag nakapag-okay ka na. So ito pa rin mga katis, ito po yung Tricolotina. Na pinusuan po ng ating katis mula po sa Negros Oriental. Bala-bala pa rin po ito. Ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulukit ng ating Tricolotina. So ganyan pa rin mga katis, mga kababayan. Double check po natin yung handle. Kailangan hindi po siya nagwiwigil. At ganyan po yan. Ito pa rin. Pag tinaas po yan, doon agad siya babalik. So pakikiramdaman nyo lang mga katiis, huwag nyo siya kukontrahin. Kapag gumalaw siya, tostasan mo lamang siya. Ganun po yung paggamit natin. Yan. Doon po talaga yung magtuturo. Kung malakas po yung aking frequency, yung aking ground, yan, nasa kalubang ko po yan, nasa pulso ko, kung paano ko nakapagpagalaw ng locator, kung paano pinagkalob sa akin, yung pagkakalob din po yun sa inyo. So yun lang po yung mga technique na aking tinuturo. Kailangan may mabuting kaluban,
yung kaisipan po natin, focus, dapat meron po kayo yan. Yan pa rin. Yan pa rin yan. At hindi po tatapatan ko. Yan. Yan pa rin. Yan. So, ganyan lang mga kapit. Pinapatan po natin yan. Focus ulit. Pag tumapat po tayo dyan, tama-tama po yung mga kapit. Yung signal niya, yung frequency natin. Kapag bumubura po siya ang frequency at natapatan na po natin, so yan pa rin yan mga kapit. Ito po yung pinusuan ng ating kapit mula po sa Negros Oriental long range locator tripod antenna. Ito pa rin yan. Yan po yung kanyang pamilot, dire-diretso po yan. Nandiyan na po yung frequency niya sa akin. Ito pa rin, kapag dalawang tripod antenna, kailangan sikapin nyo po na matuto kayo. Yan po yung hangat nyo. May pagtalog na sa inyo yung makapagtalog-talog kayo ng locator. At sikapin nyo po na kapag itinas yan, so ganyan po yan, may bala po isa dyan, sabay din po yan gagalaw. So sikapin nyo lang mga kapis, practice yan, pare siya doon hinihila. Ayan, so dito tayo balik at kapag sinapatan, ayan, pares po sila mag-overall. Ayan, practice lang lagi. Ayan. Ayan na. At focus na sila. So, yun po yung kakainan na magagawa po ng tripod antenna. So, ito lang po ang tripod antenna ay limitado lamang. Yung kakainan na magagawa niya kung ito kumpara po natin sa 2 pirasong single antenna. So mga kababayan, mga katis, muli po maraming salamat. Patuloy na sa nanonood po ng aming upload na video. Shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Maraming salamat mga katis. God bless you all.